Kahit parang matatangay ng agos, matapang na sinuong ng babaeng pulis ang lumaragasang ilog sa Peru. Mabuti na lang nakasampa siya sa mga bato. Pakay niyang sagipin ang asong na-trap sa ilog. Nagawa naman niya ito. Hindi pa tukoy kung sino ang may-ari ng aso. Isang buhawi ang namuo sa compound ng isang paaralan sa Pikit, Cotabato. Kuha yan mula sa lobby ng Pikit National High School. Kwento ng uploader, nakaramdam muna sila ng mahinang pag-uga bago umihipang malakas at mainit na hangin. Dito na nila nakita ang namuong buhawi na tumagal ng halos 30 segundo bago nalusaw. Wala namang nasaktan. Naisipatigil ng isang grupo ang programa ng DepEd na Catch Up Friday na nakatutok sa pagbabasa ng mga estudyante tuwing Biyernes. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, ang kabiguan ng DepEd na magbigay ng material para rito ay posibleng dahilan ng umano'y bentahan ng Catch Up Friday workbooks. Sagot ng DepEd, wala silang nire-require na dagdag gastusin sa mga estudyante o magulang o maging ang pagbili ng booklets. Wala raw dapat bayad ang anumang worksheet na gagamitin. Bukas din daw ang DepEd sa pagpapabuti pa ng programa. Singil na Meralco ngayong buwan, tataas ng 2 sentimo kada kilowatt-hour. Katumbas yan ng 5 pisong dagdag sa bill kung nasa 200 kilowatt-hours ang konsumo. Paliwanag ng Meralco, kahit bumaba ang generation charge, tumaas naman ang halos 40 centavos kada kilowatt-hour ang transmission charge ng NGCP. Kontrata para sa pagsapribado ng Ninoy Aquino International Airport nakatakda ng pirmahan sa March 18. Ayon sa DOTR, matapos pirmahan, agad ipatutupad ang mga pagbabago sa paliparan, kabilang ang pagpapalit ng mga air conditioning unit at paglalagay ng mga dagdag na counter. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napilitang lumapag ang helicopter na yan sa isang bakanting lote sa Guindulman, Bohol. Nasaksihan pa raw ng ilang residente ang di maayos na paglipad nito. Nang makalapag, doon nadiskubring nahagip ang propeller ng PC ng saranggola. Matapos matanggal ang sumabit na nylon wire, ligtas namang naka-take off ang helicopter. Hindi naman nasaktan ang 2 pasahero at piloto nito. Isinagawa ngayong gabi ang pag-alala ng mga taga-Kapuso Network sa premiadong aktres na si Jacqueline Jose. Kabilang sa mga nagsalita sina Director Gina Alahar at Dominic Zapata. Inalala rin ni Andrea Torres sa mga ambag ni Jacqueline sa showbiz. May puntong naging emosyonal si Alden Richards habang ipinagmamalaki ang kanyang tita Jane. Dumating din si GMA Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibeth Razonable, at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Pati na sina Barbie Forteza at Jack Roberto. Sa huli, nagpasalamat ang anak ni Jacqueline na si Andy sa mga nagmahal sa kanyang ina. Bukas na ang huling gabi ng lamay. Sa linggo naman ng inurnment o paglagak ng abo sa huling hantungan na pribado lang para sa mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. March 2 nang pumanaw si Jacqueline Jose dahil sa atake sa puso. We have been blessed to have witnessed your artistry, experienced your work, and your friendship, and your love for the industry and for your craft. It warms my heart to know how much everybody loved my mother. It's been helping me so much to see that every single one of you, I know every single one of you because she tells me about all of you. Ngayong International Women's Day, kilalanin natin ang ilang nakabibilib na kababaihan. Kabilang dyan ang mga EBA na piniling pasukin ang mga trabahong karaniwang para sa mga lalaki. Pusuan na yan sa report ni Bernadette Reyes. Sa mundong ginagalawan ng mga tinaguriang hari ng kalsada, kadalasan lalaki ang pumapasada. Pero sa Batangas, may jeep na kapag magbabayad ka na, isang superwoman ang mapag-aabutan. Sisiyaw ang pagpihit sa manibela kay Hana na isang taunang namamasada.
nagsisilbi raw itong daan para matustusan ang kanyang pag-aaral. Pati nga pag may mekaniko at pag-welding, kanyang pinasok. Yun, may gastusin na po ako sa tinutuluyan kong bahay. May baon na po ako kinabukasan. Pagsakay naman sa LRT, welcome aboard sa tren na babae rin ang nagmamaneho. Etong si Pauline, ready to serve with her train operating skills. Sa dami raw ng trabahong pwedeng pasukan, ito ang napili niya dahil mas naipapakita ang talento at kakayahan. Mga poste ng kuryente naman ang pinagkakaabalahan nitong si Seiya. Kay babae kong tao, bakit ko gustong umakyat sa poste? Pero happy po ako na ginagawa ko yun. Sa 2 taong pagiging meter reader at line woman, napatunayan niyang sa trabaho hindi hadlang ang kasarian. Bagay na pinatunayan din ng all-women crew ng isang airline. Ang mga pilotong sina Jasmine at Nicolette na kapwa mommies, tuloy pa rin ang karera sa himpapawid. For us women, you have to fly. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News.